Let's see if we can share the slide. Okay, part 2 ng ating pag-aaral sa the book of 1 John. So we'll do the books of 1st, 2nd, and 3rd John after na successfully na natapos natin ang Book of James. Thank you everyone for bearing with us through all these weeks. And as we started this last week, natin po ang maidudulot ng libro na ito na tungkol na talagang magkakaroon tayo ng spiritual growth. So yun po ang desire natin. Kaya na pag-aaralan natin sa Bible study noon, kailangan natin lumago sa salita ng Panginoon. It may not be same growth ang bawat isa sa atin, but as long as we are progressing spiritually, that is what is important. Lahat po tayo talaga ay dapat lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos. God wants us to know Him more, and there's no better way than to know Him through the pages of the Bible. Book of 1 John. Okay. Nasimulan natin last week ang unang bahagi ng Book of John. Nalaman natin na ang Diyos ay liwanag. Maraming katangian ng Diyos na kailangan malaman natin. Kasi nga, na-establish natin na ang Diyos ay liwanag. At pag binabanggit naman ng Bible na kadiliman, darkness, yun po ay nagpapahintulot tungkol sa kasalanan, sa kadiliman, sa mga gawa ng kaaway, sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng kalugudan sa Panginoon. So there is light and also there is darkness. Yun po ang ating pinag-aralan na last week. So ngayon po, ngayong gabi naman ay pag-aralan natin ang mga bagay na maraming nagsasabi o maraming these are being claimed by a lot of people na sila ngayon ay Christian na sila na ngayon, they have reached the stage of sinlessness or perfection kahit nandito pa lamang. Now we have to understand ang mga Kristiyano ay binigyan ng bagong creation. So God has put a new spirit in us, a new heart, but our minds need to be renewed daily. We're not given the sinlessness nature pa kasi taglay pa rin natin yung sinful nature natin. So maraming nagkakaroon ng maling pag-aakala, maling pagkakaintindi ng pagiging Kristiyano ay magiging perfect na, hindi na tayo magkakasala o wala nang kasalanang magiging kasama ng ating paglakad bilang mananampalataya. Ito po ay hindi. Kasi nga isang bagay ito na hindi pa inaalis sa atin ng Panginoon. Ito po ay mangyayari. Although God has given us the victory, complete victory over sin, ibig sabihin, hindi naman nawala ang kasalanan. Ibig sabihin, meron na tayong strength, meron tayong promises, meron tayong kasama na tumalikod sa kasalanan. Those are victorious things na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi kamukha noon na tayo ay slaves, wala tayong option kundi gumawa ng kasalanan, paggising sa umaga, paglakad ng buong maghapon hanggang tayo matulog, maging sa ating mga pangitain ay puro kasalanan, puro kasamaan. Pero ngayon, ito ay natatalikuran na natin. Tayo ay nagiging sensitive dapat sa kasalanan at madali tayong ma-prompt kung merong mali, nadapa tayo, nagkasala tayo, madali tayong ma-prompt na ikumpisal, ihingi ng tawad sa Panginoon. So sin will stay in us because nandito pa ang sinful nature natin. But we were given new strength, new hope, new tools, new weapon. Yan ang kaibahan natin kaysa sa mga unbelievers. But for a Christian to claim
that he is no longer capable of sinning, that he has never sinned, that he is now walking with God, and yet walking in the dark ay hindi pwede. Yun ang kailangan maintindihan natin. Kasi ang Diyos ay liwanag. So, balikan natin yung scripture na binasa natin last week. This is the message we have heard from Him and declare unto you. God is light. Dito na-establish natin ngayon ang unang katangian ng Panginoon na present sa atin ni John. Yan nga ay sinasabing God is light. Okay, ang ibig sabihin nun, God is so pure. There is no darkness in Him. There is just holiness, purity, perfection, radiance, all about the holiness of God, ang kanyang pagiging isang walang bahid ng kasalanan sa kanya. There is no darkness at all sa kanya. So no one can claim that God created sin, that He is the originator of sin. God allowed things from creation. God allowed sin to enter into humanity and into this world. But one day, God will eliminate this. God is allowing this sin to rule in this world so that we can test human beings whether they will submit to the slavery of sin or will obey God. Okay? So God is light. He can never be extinguished ang kanyang liwanag. Ngayon, kung ang Diyos natin ay liwanag at tapos sabi dito sa verse 6, if we claim to have fellowship with Him, then lahat ng sa buhay natin ay dapat liwanag, wala ng darkness. Okay? Pero ang sabi, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, paano mangyayari yun? Ang Diyos natin ay liwanag, at tayo anak ng Diyos, at tayo nananampalataya sa Diyos, at tapos, lumalakad tayo sa liwanag. Ang sabi dito sa John, nagsisinungaling tayo. Hindi tayo talaga lumalakad na kasama ang Diyos o hindi natin kaisa ang Diyos. At hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Ibig sabihin, puro kasinungalingan. Ang isang taong tunay na born again, tunay na anak ng Diyos, tunay na may bagong puso, tunay na may bagong espiritu sa kanya, completely regenerated by God, that person should walk in the light. Okay? Although lumalakad siya sa liwanag, mayroon pa rin siyang imperfections, but ang nangyayari po kasi ngayon, yung mga kasalanan na nagagawa niya ay biglang naliliwanagan ng liwanag na galing sa Diyos at galing sa salita niya. Kaya yung mga mali natin ngayon bilang Kristiyano ay na-expose kagad ng liwanag. Hindi kamukha noon na lumalakad tayo sa dilim, puro kadiliman ang ginagawa natin, maraming hindi natin na-realize na mali, kasalanan, at mga kadumihan. Okay? So, ngayon, lumalakad tayo sa liwanag, kasama ang Diyos ng liwanag, pero hindi na tayo dapat gumagawa ng mga bagay na kadiliman purposely. Yun po ang malaking kaibahan. Dadadapa tayo, but we're not doing this purposely. Dahil sa mahina nating katawan, mahina nating nature, nagagawa natin yon. So magkaiba po ang lumalakad sa kadiliman ng purposely. Yet, iba ang kinukumpisal natin. Hindi po pwede na iba ang sinasabi natin at hindi ang iba naman ang pinapamuhay natin. Kung ganun daw ang nangyayari, sinasabi natin Kristiyano tayo, we have fellowship with God, yet do deeds of darkness, we lie. Puro kasinungalingan ang buhay natin at ang sinasabi natin. Hindi magkasalungat ang buhay at ang kinukumpisal natin. At ang isa pa po, kung talagang lumalakad tayo sa liwanag
nakasama ang Diyos ng liwanag at ang ibang tao na namumuhay din sa liwanag, doon tayo ngayon nagkakaroon ng fellowship. Sabi dito, we have fellowship with one another. What is this telling you and me? Na dapat ang kasama natin, ang sinasaluhan natin, ang ibinibigyan natin ng oras, ng pagiging kaibigan natin, fellowship, friendship, time, being one, kaisa natin ay yung mga taong lumalakad din sa liwanag. Kung hindi, we cannot claim we're walking in the light and yet we have fellowship with people who walk in darkness. Kasi nga, ang sabi dito, the blood of Jesus Christ purifies us from all sin. Nalinis na tayo eh. So that is our common denomination. Kayo po, lahat ng umaatin dito at lahat ng sinasabing sila na ay nasa Diyos, sila na ay may relationship kay Jesus Christ, then po ang pruweba, ang ebidensya ay dapat lumalakad na tayo sa liwanag. Kung hindi, yun po ay namumuhay tayo sa kasinungalingan. Okay? So, ang isa pa pong mababasa natin dito, 1 John Luke verses 5 to 10, ay na-establish natin God is light. Siya ay liwanag. Okay? Meron pa kayong dalawang bagay na sinasabi dito. Ito po ay nandun sa verse 8. Itutuloy natin verses 8 to 10. Ang sabi, if we claim without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, eto, verse 9, ay inireveal na sa atin, ito pa yung nabasa na natin last week, that God is faithful and just. Dalawang nature ng Diyos ang sinasabi natin ngayon kung papatunayan natin na tayo tumalikod na sa kasalanan at kinukumpisa na natin ang lahat ng ating nagawang kasalanan the moment we realize those things. Ang pangako naman ng Diyos, dahil siya nga ay faithful and just in what? He is faithful in forgiving and He is also just in forgiving our sins. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon na papatawarin niya tayo na napakaraming verses na sinasabing our God is a merciful God, a compassionate God, a loving God, then God would be faithful in all those descriptions na nabasa natin tungkol sa Kanya. And He will forgive us and purify us from all unrighteousness. Ngayon, ano ang probiso? Kung tayo po ay magko-confess. Kung aamanin natin na may kasalanan tayo. Because you cannot confess po sa isang bagay na idinideny mo. So, if you admit that you're a sinner, that you have committed sins, and that you have been purified for all your sins, then that means your thinking and your logic is in line with God, what God has declared and described, that those sins has caused Him to send His Son to die for our sins. So kailangan po natin ang confession. Confession is admission that we have sinned, sinners, and have committed sins. Okay? So, ayun po ang papag-aralan natin ngayong gabi. Ano yung sinasabi ngayon na kung hindi natin naaminin na nagkasala tayo, ginagawa natin sinungaling ang Panginoon. So, ayun ang anihin natin ngayong gabi. Pag-aralan natin maigi. Okay. So, let's dwell on verse 8. And sabi, if we claim to be without sin, ito po ang mahirap kasi. We can only claim. Some people can only claim. They cannot establish or make that truthful. So, pag sinabi po if we claim, pwede nating sabihin o pwede nating ipagmalaki o pwede nating i-announce
na tayo ay walang kasalanan. Pwede nating isipin sa ating sarili. Pwede nating sabihin sa ating sarili. Those are the expressions ng ibig sabihin ng claim. We say it to ourselves, we say it to others. Ang sabi dito, if we do that, if we claim to be without sin, walang kasalanan tayo, we deceive ourselves. Okay, ang dinadaya natin ang sarili natin. Hindi natin niloloko ang ibang tao, sabihin natin, wala akong kasalanan, malinis ako. Ang unang-unang epekto po niyan ay ang sarili natin ang dinadaya natin. The truth is not in us. Yan. Dinadaya na natin ating sarili at wala pang katotohanan sa ating buhay. Kasi nga, in-establish ng Panginoon, in-establish ng kanyang salita na tayo ay nagkakasala pa at meron tayong kasalanan. Kasi kung hindi yan, kung hindi na po totoo yan, ano ang katotohanan po ng verse 9? Kasi ang sabi ng verse, inawin po natin. Ang sabi ng verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Then verse 9 should not be there. What are we to confess if we do not have sin? If we are not committing sins? Kaya nga, merong idinideklarang katotohanan sa atin ng salita ng Panginoon na dapat maintindihan natin at paniwalaan natin. Kasi, kung hindi totoo yun, hindi na sasabihin ng Biblia na we need to confess our sins. Ang tono po nito, ang tono nitong salitang ito, if we confess our sins, yan po ay patuloy, progressive. Araw-araw na nangyayari. So hindi lang tayo minsan nagkumpisal sa ating kasalanan, kundi palagi na tuwing tayo po ay pa-prompt ng Holy Spirit, kung ma-realize natin, kaya nga po ang Kristiyano ay sensitive sa kasalanan. Hindi siya komportable. That's a big difference. Yung bago tayo ma-born again, very comfortable tayo sa kasalanan. Binibigyan natin ito ng excuse, binibigyan natin ito ng alibi, pinagmamalaki pa natin, sinasabi natin, hindi naman mali ito, wala naman nakakaalam. Hindi naman ito malaking kasalanan. Kung anong reason ang binibigay natin noon. Okay? At hindi natin kinukumpisan. Pero ngayon tayo ay born again na kasi nga nasa atin na ang Holy Spirit. Nasa atin na ang salita ng Panginoon na nare-reveal ang mga mali nating ginagawa. Kaya dapat ang tendency ay madali tayong magkumpisal. Kaya ang sabi dun sa verse 9, if we confess our sins na lagi mong gagawin, tuwi nang ma-realize na may mali kang ginawa, ang mangyayari naman, ang Diyos ay faithful and just. Faithful and just. Kung ano yung sinabi niya, ay talagang gagawin niya. Ngayon, ang forgiveness natin ay nakasalalay sa Diyos na faithful and just. Faithful, ibig sabihin, lahat ng ipinangako niya, lahat ng nakasulat sa Biblia, sa Scripture, na gagawin niya kung tayo ay magkasala at mangungumpisal, ay bibigyan niya tayo ng kapatawaran. So our forgiveness, your forgiveness, is based on the fact that God is a faithful God, that Jesus Christ is a faithful Savior, and just. Ano po ang ibig sabihin ng just? Natin ito ngayon. Clear lang natin. Ang Diyos daw po ay just. Hindi ibig sabihin ito ng Tagalog na basta-basta. Ang ibig sabihin po ng just, ang Diyos ay makatarungan. Wala siyang gagawin sa kasalanan para yon ay bigyan ng excuse. Pag kasi sinabi niya ang kasalanan ay mali, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos, ang kabayaran nito ay kamatayan. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay may kabayaran na kamatayan. So, kung hindi
paninindigan ng Diyos na ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran, kamatayan, parusa. Kung hindi yon ay bibigyan niya ng kaparusahan, then He's no longer a just God. Ang just po ay, ang makatarungan ay ipapataw niya ang nararapat na kaparusahan sa kasalanan. Isa lang naman ang kaparusahan ng kasalanan, walang hanggang kamatayan. That's eternal death. Kaya nga po tayo lahat ay eternally doomed to hell because we have committed sin. We are sinners. Except we will ask for forgiveness. And through our relationship with Jesus Christ, our forgiveness will be earned by us. Ipapangako ng Panginoon. Ito pong 1 John ay isinulat niya sa mga Kristiyanong namumuhay na noon. Pero merong wrong understanding about sin. Okay? So, how can you not confess your sins now? Ano pa bang motivation o ano pa bang paraan para tayo po ay talagang magising sa katotohanan na kailangan tayo magkaroon ng confessions. It's a daily process. Kasi meron naman siyang pangakong papatawarin niya tayo at patuloy. Kaya nga po, purify. Purify us from all unrighteousness. So, meron po tayo ngayong tinatawag ng stage of our salvation. That is sanctification. Sanctification as yung patuloy na paglilinis natin. Unti-unti tayong nililinis ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. So God has already purified us, earned our justification through the blood of Jesus Christ, but He is still doing things for us daily. If we are determined to turn away from our sins. Kailangan po meron tayong determination. So God cannot purify us from any unrighteousness if we do not have the determination to confess. Sino po nakakatanda sa inyo last week kung ano po talaga ang kabuuan ng confession? Ano po isang nire-require para talagang ang confession ay maging totoong confession o repentance? Ano ang totoong confession o repentance sa harap ng Diyos? Hindi po natatandaan. So tingnan po natin. Ang sabi, whoever conceals their sins, okay? Ang conceals ng sins ay hindi mo kinukumpisal. Tinatago mo. It's either erroneously thinking, maling-mali ang isip mo na hindi alam ng Diyos yon, hindi nakikita ng Diyos. Or, alam mo na nalalaman ng Diyos, pero ang nasa isip mo ay hindi mali yun. Or, i-excuse lang yun ng Diyos. Okay? Sabi naman dito, whoever conceals their sin, ibig sabihin, inilantad, sinabi, ikinumpisal, inamin, yun po ang sinasabi ng conceal. Ang kabaliktaran ng conceal. So, ang conceal po ay yung tinatago o hindi mo ikinukumpisal. Ang sabi, ang nagtatago, hindi ikinukumpisal, ang kanyang kasalanan ay hindi magtatagumpay, will not prosper. Okay? But, ito ngayon, ang sabi ngayon, that was the negative. Ang positive naman po, yung lahat daw na nagkukumpisal, those who confess their sins. Ito pa, and forsakes them. Kaya ngayon, nagkaroon na tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi sa confession or repentance. Kailangan po ang kasalanan ay kinukumpisal, pinagsisisihan, at tinatalikuran. Okay? Forsakes, tinatalikuran o nagkakaroon ka na ng determination na hindi mo na uulitin. Ano ang mangyayari sa mga taong nagkumpisal at tumalikot sa kasalanan? They are the one who will find mercy. Sila ang patatawarin ng Panginoon. So Proverbs 28:13 is giving a simple yet
very clear description of confession or repentance. So anumang ikukumpisal mo at hihingi mo ng tawad sa Panginoon, kailangan tatalikuran mo na. Otherwise, you're deceiving yourselves. You are just wasting your time asking God for forgiveness because He wants. Although He said He's faithful and just, pero ang probiso po nun, ang kondisyon na yon ay kailangan ikumpisal mo. Aminin mo. Now, ang confession po, ang repentance ng isang Kristiyano ay hindi po general. Hindi sinasabing, Lord, I confess all my sins na nangyari dito sa maghapong ito. A true confession should have a determination to address. Kailangan ma-address, ma-identify ang mga kasalanang ginawa mo. Ipapaalala naman sa iyo ng Panginoon yun eh. At saka hindi naman dapat marami. Kasi kung napakarami pa na kasalanan mo ginagawa araw-araw, hindi mo na maintindihan kailan mo ginawa, anong ginawa mo, paano mo ginawa, then you are walking in darkness. Kasi nga, when someone walks in the light, bawat katiting, bawat kadiliman, bawat pagkakamali, bawat kasalanan ay naliliwanagan na kagad. Napaprap na tayo, o mali yung sinabi mo kanina, mali yung inisip mo, mali yung ginawa ng kamay mo, mali yung pinuntahan ng paa mo. Yun ay nagkakaroon tayo ng complete identification ng mga kamalian. Okay? And then, when we confess them, pag meron, isipin nyo maigi, pag meron lumapit sa inyong may atraso sa kanya at sinabing, Kuya, ate, pasensya ka na dun sa nagawa ko. Tapos, tumalikod na siya. Eh ngayon, maaring alam mo yung ginawa niya. O maaring hindi. Di ba parang kulang at parang bitin ang ginawa niya? Kuya, ate, pasensya ka na dun sa ginawa ko. Di ba mas magandang madinig mo na galing sa bibig niya kung ano ang ginawa niya, kung anong hinihingi niya ng patawad sa iyo. Kuya, ate, humingi ako ng tawad doon sa sinabi ko sa iyo kanina, nung tayo ay nagkakape, nung sinabi ko na ganun ka, patawarin mo ako. Diba? Mas maganda yun na maging malinaw ang hinihingi niya ng tawad sa iyo. Ganun din po tayo dapat sa Diyos. Kasi kailangan ma-identify mo. If you're going to make a general confession, ang mangyayari po, uulitin mo yon. Kasi general parang pinakyaw mo na lang, Lord, kung ano man ang nagawa kong mali, kung ano man ang naging kasalanan kong maghapon to, patawarin mo ako. In our private moments with God, we should be able to identify those sins. And those sins should not be many at hindi na paulit-ulit. Kasi nga, nandito po yung provision niya, yung hinahanap sa ating pagkukumpisal, yung forsake them. God will only be merciful to those who confess and forsake. Okay, so kailangan ang tayo mga Kristiyano ay may determinasyon na itigil na ang nagawa nating kasalanan. Kung naumpisahan natin yon, putulin na, takbuhan, at talikuran. Okay, yun ang hahanapin sa atin ng Diyos bago niya tayo patawarin. Ang linaw-linaw po ng ang linaw-linaw po ng sinasabi nito. We should not, wala na sigurong mahaba pang explanation na ito. Ang sabi, whoever conceals their sins will not prosper. But he who confesses and forsakes them will find mercy. Kaya kung di malinaw po sa English, tingnan natin sa Tagalog. Yung sinasabi, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ikukumpisal. Ipapahayag, ikukumpisal, aaminin, ihingi ng tawad.
Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, ay po, ipapahayag at tatalikdan, kakahabagan ka ng Diyos. So, dalawang bagay po rin ang sinasabi, English at Tagalog, parehong sinasabi, who confess and forsake. O ito, kung ipapahayag mo at tatalikdan, kakahabagan ka ng Diyos. Ano po magkaroon ng liwanag sa atin yan? Ang ating po mga paghingi ng tawad, pagkukumpisal, repentance sa Panginoon ay may determinasyon na talikuran na siya. Okay? Kasi pag wala po yun, babalikan natin. Kailangan ikumpisal. Bagamat alam ng Diyos yun, alam na alam niya ang dulo at ang bawat dulo nun, kailan ginawa, papaano ginawa. Alam niya yon. Pero God is asking us na ipahayag at talikdan. Forsake. Okay? So nagkakaroon po tayo ng mga proseso na kailangan gawin natin. Hindi lamang katotohanan ang binibigay sa atin ng Panginoon, pati yung proseso o procedure. Kasi kailangan maging malinaw yun. It will help you. It will help you and me. Kung halimbawa po ang pagsisinungaling. Kung ito ay palagi natin ikukumpisa tuwing magsisinungaling tayo, ang mapapansin niyo po, magiging pabawas ng pabawas yan hanggang sa dumating ang punto na talagang iwas na kayo sa anumang bagay na hindi totoo, na hindi lalabas sa bibig niyan, hindi manggagaling sa puso niyan at puro katotohanan. Kasi meron ka ng determinasyon na ayoko na ulitin yan, ayoko na magsinungaling uli, ayoko nang hindi katotohanan ang sabihin ko, tatalikdan ko na ang lahat ng kasinungalingan. Lord, patawarin mo ako sa bibig kong hindi totoo. Tulungan mo ako, Lord, na maging totoo sa aking pangako, sa aking relasyon, sa aking ministry, sa lahat ng aking sasabihin, sa lahat ng aking ipapakita, sa lahat ng aking i-express. Lord, tulungan mo akong talikuran ang lahat ng kasamaan at kasinungalingan. Then God will be merciful. Ang sabi, kakahabagan ako ng Diyos. And what does that mean? God will forgive me. And God will purify me from my sin. So nakikita niyo po ang kahalagahan po ng sinasabi ni John na ito ay minsan noon ay hindi natin masyadong naintindihan. Akala natin ang confession is a general declaration of asking God to excuse us from our sins. Kaya nga po, minsan nadidinig ko, nakakalungkot ng mga dasal na patawarin mo ako, Lord, sa lahat ng aking nagawa. That probably is okay in front of others, but in moments of your sa iyong pakikipag-isa sa ating Panginoon, then ikumpisal mo. Or, sabi din sa James, ikumpisa natin ang ating mga kasalanan sa ating kapwa. Ibig sabihin doon sa mga kapwa natin na kaya tayong tulungan na ipagdasal, tulungan akayin na umalis sa kamalian at kasalanan. Okay, He's faithful and just. So whenever you ask God for forgiveness, you are invoking Him as a faithful and just God. Again, God's forgiveness is dependent on God's faithfulness in being a just God. Okay. Ngayon naman po, merong mga claim na sinasabing yung verse 8 ulit, balikan natin, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Niloloko natin ay sarili natin. Ayon po sa Bible, may mga paraan na tayo po ay nadideceive. Ang nadideceive po ay nadadaya. Dinadaya natin ang ating sarili. According po, meron pong 3 paraan na tayo po ay nadadaya. Mga paraan na para tayo ay madaya.
Ang una po, ang puso natin ay dinadaya tayo. Okay? Jeremiah 79, ang sabi, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Okay? So, kailangan yung puso natin ay ma-recognize natin it's the source of all deceitfulness. Kasi nga, yung nilalagay natin sa puso natin ay yung mga wrong desires, yung mga wrong idolatrous things, yung mga bagay na gusto nating pagbuhusan ng oras, hinahabol, hinihingi. Ngayon, hindi po lahat ng sinabi ng puso natin ay tama. Lalong-lalo na ako, ang puso natin is unregenerated. Hindi pa napapalitan ng puso na galing sa Diyos. Kasi nga, ang puso natin noon ay madumi, matigas, mabagsik, punong-puno ng pandaraya. Kaya in Jeremiah 17:9 ay puso ng isang taong wala pang relasyon sa Diyos, hindi pa siya na-regenerate. Ibig sabihin na bago ang nasa sa loob natin. Kaya marami pang nadadaya. Kaya nga, ang puso natin ngayon ay pag hindi natin sinabot sa Panginoon, hindi natin pinahintulutan ang Holy Spirit, ay i-guide ang lahat ng pumapasok sa ating puso, madadaya po tayo. Kaya nga po maraming reminders dyan. Sabi, kaya ang ibang tao ay nalululod sa masama ay dahil sa kanilang meron silang evil desires about wealth, about fame, about power. Kung yan ang nasa puso natin, then madadaya tayo. Pangalawa, pag hindi daw natin ginawa, bagamat nadinig natin ang salita ng Panginoon, we are also deceiving ourselves. So first, ang puso natin ay dinadaya natin. So kailangan isubmit natin yan sa Panginoon. Pangalawa, pag nadinig natin ang salita ng Panginoon at hindi natin isinakutuparan sa pamamagitan na ipapamuhay natin, ang sabi sa James 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, pakinggan natin to, dinadaya nyo lang ang iyong sarili. Yeah. Okay? So the scripture is really clear. Pag nadinig natin ang salita ng Panginoon, pag nadinig natin ang utos ng Panginoon, kapag naipaliwanag na sa atin ang sinasabi ng Biblia, ang responsibility natin ngayon ay sundin ito. Sundin ito sa pamamagitan ng application sa buhay natin. Kaya nga po, ang Bible ay punong-puno ng revelation. Now, after revelation, there should be application. So it's not enough that things should be revealed to you from the scripture. Those revelations should cause you to apply them. Kung wala pong application, according to James 1:22, dinadaya lamang natin ang ating sarili. We are just observing. We are just receiving things that the Bible is declaring and we are not. Hindi natin sinusunod yon. Then that's deception. We are deceiving ourselves. Ang pangatlo po ay yung pagmamalinis daw. Kung nagmamalinis tayo, sinasabi natin wala tayong kasalanan according to 1 John 1:8 na scripture natin ngayon. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Bakit po importante na kailangan natin ma-recognize na tayo ay may kasalanan o tayo ay makasalanan? Sabi sa 1 John, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kasi, why would you need a Savior kung wala ka namang kasalanan? You may be saying Jesus is your Lord, Jesus is your Savior, that could be your empty declaration, but you are not really recognizing Him as the one who sacrificed and paid in full of your sins. Ngayon, kung wala kang kasalanan, di walang binayaran sa iyo si Kristo. Wala siyang ipinagpakasakit para sa iyo. Kasi nga, wala kang kasalanan eh. And but that is a deception. That is a daya.
Pandaraya, hindi totoo. Kahit yun ay sabihin mo sa sarili mo, i-announce mo sa lahat ng tao, sa buong simbahan, dinadaya mo lang. Kasi ang totoo po ay makasalanan tayo. May kasalanan ako. May kasalanan tayong lahat na kailangan natin si Hesus Kristo. Why would you need a Savior if you don't have any sin? Well, the reason why you need a Savior is because you needed to be saved from your sin. Saved from your sin? From the penalty of your sin. Because the penalty of your sin is eternal death, eternal separation from God, eternal punishment, eternal destiny in hell. Okay? So ang puso natin dinadaya tayo. Pag hindi tayo gumagawa, hindi natin sinusunod sinasabi ng Biblia, dinadaya natin ang ating sarili natin. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Bakit pa natin i-deny yun? Ang ganda-ganda nga ang pangako ng verse 9. If we confess our sins. Di ba? Kung meron namang way out, bakit pa natin hindi sasabihin? Di ba kamukha po yung gobyerno, natatandaan ko po yung amnesty noon. Sinasabi nila, lahat ng mga may baril dyan, ilabas nyo na kasi merong amnesty o merong kapatawaran. Hindi kayo i-charge yung mga baril na nakatago dyan. Kaya marami pong nag-response noon. Marami silang na likom na mga sandata, ba't ibang klaseng weapons noon, kasi merong amnesty na in-express ang gobyerno. Within this period, ang sabi nila, ang lahat ng mag-surrender ng baril, ng pala, ng granada, kung ano man nakakamatay na bagay, ay hindi mape-prosecute, hindi kayo ididemanda, hindi kayo makukulong. Kaya nag-respond ang mga tao. Ito naman po, merong binibigay din the same ang verse 9. Why would we still deny sins? Why would we continue to conceal our sins? Kasi ang ganda-ganda ng offer. What you need to do is confess. And you don't even need to do this publicly. You do this between you and God. You do this with the determination na you would forsake your sin. Yun na nga eh. Ang binibigay pa sa atin ng Panginoon yung nature niya na siya ay faithful and just na hindi mababawasan, hindi mababago, hindi kailanman mahihinto ang faithfulness ng Diyos, hindi kailanman na siya ay mahihinto na just God, na yung kasalanan natin ay pinagbayaran ni Kristo. Kaya nga, all we need to do is confess. And He will forgive our sins. At lilinisin pa niya tayo sa lahat ng righteousness. How beautiful is the works of God. Okay. Ang sabi sa Psalms 32:5, nung nagkaroon ng determination ng writer na Psalms na sabi niya, finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide my guilt. Beautiful. Okay? And said to myself, ito po importante, said to myself, ibig sabihin, nagkaroon siya ng determinasyon na ikukumpisal niya ang kasalanan niya. And I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord. Ang nangyari po, nung nagkaroon siya ng determination to confess, to forsake, not to conceal anymore, sabi, and you forgave me, all my guilt is gone. Yan po ang hirap. Pwede natin itago ang kasalanan natin, but guilt will stay. Ang guilt ay mananatili sa isipan nyo, sa puso nyo, na nandoon, merong bumabagabag sa inyo, sinasabing may kulang kang dapat gawin. Pagamat wala nakakaalam nito, ang mga taong hindi nagkukumpisal, ang guilt nila will forever haunt them. Hahabulin sila. Kaya nga po, ang paalala ng Psalms 32:5,
i-determine mo, talagang italaga mo sa iyong puso, sa iyong isipan na gagawin ko to. Ikukumpisan ko na ito. I will confess my rebellion to the Lord. So sin, another description po ng sin is rebellion. Rebellion po ay ang pagiging kalaban ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Ang kalaban ng Diyos ay yung mga taong ayaw sumunod sa kanya, mga rebelde, rebellion, or disobedience, or sin. So, marami pong scripture talaga na hindi na tayo dapat matakot, mag-alala, mag-second thought, mag-isip pa kung kailangan ikumpisan natin ang ating kasalanan. Kasi nga, ang scripture naman, ang Bible naman, ay talagang iniisa-isa niya. Sinasabi niya lahat ang mga dapat nating malaman tungkol sa kasalanan. Kung ano ang kasalanan, kung ano ang disobedience, kung ano mga rebellion, kung ano mga bagay na napatiliman. Sinasabi po yan sa atin ng scripture. At tapos napapag-aralan natin yan sa Bible studies. Nadidinig natin yan sa ating pong mga preachings and teachings na napapakinggan. Okay? If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. Ang bigat po nito, no? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya daw natin ang ating sarili. Itong verse 10 naman, ang sabi, if we claim we have not sinned. Yun. So, mayroong nagsasabing, I have no sin. Tapos, ito naman, mayroon naman nagsasabing, I have not sinned and I will not sin. Kasi nga po, yung have not sin, ang ibig sabihin nun, hindi pa niya ginawa at hindi niya ginagawa ngayon. So, hindi siya nagkasala at hindi pa siya nagkasala kailanman. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. Yun po ang epekto nun. Pag sinabi natin hindi pa tayo nagkakasala, dinadaya natin ang sarili natin. Pangalawa, sinasabi natin na sinungaling ang Panginoon. Ang laking ano po nito, no? Ang laking katotohanan. Dapat maintindihan natin. Hindi lamang maintindihan natin ngayon, maging maliwanag sa atin. Ang hindi umaamin sa kasalanan at sinasabing siya ay walang kasalanan at hindi nagkakasala, he is making God a liar. We make him. Sino po ang him dito? Ang Diyos. We make God to be a liar and his word is not in us. Di ba nabanggit ko kanina kung para malaman mo kung anong tama at hindi, bastahin mo ang scripture. Saliksikin natin ang salita ng Panginoon. God will reveal everything that we need to know about sin. Walang hindi nakasulat sa Biblia na hindi natin kailangan malaman tungkol sa anumang kasalanan. Okay. So, kita niyo po, ang denial po, ang pagtanggi na tayo makasalanan, may ginawang kasalanan, nagkasala, ang kahulugan po nun ay sinasabi natin, parang sinasabi natin, ang Diyos ay sinungaling. Ano po ang ibig sabihin nun? Kasi nga, sinabi nga ng Diyos ang lahat ng kanyang gustong sabihin sa atin tungkol sa kasalanan. Okay? Halimbawa po, sinabi niya, but no, all have turned away, all have become corrupt. No one does good, not a single one. Now, Psalm 14:3. All have turned away. Ibig sabihin, lahat ay tumalikod sa Diyos. All have become corrupt. Naging madumi, naging makasalanan. No one does good, not a single one. And that is from the scripture. And whatever is from the scripture ay
kung isusuma po natin, ay salita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon yon. Lahat ay nagkasala. Lahat ay naging corrupt. Lahat ay naging tumalikod sa Panginoon. Sabi dito, no one does good, not a single one. Kaya kung sasabihin mo hindi ka nagkasala, kung sino man magsasabi nito, then sinungaling ang Psalm 14:3, which in turn, you are declaring God is a liar. Ito pa. As the scripture says, no one is righteous, not even one. So how anyone can claim that he has committed sin? He has never sinned. And no one is righteous, not even one. So everyone needs a Savior. Because everyone is a sinner. Everyone has committed a sin. Ito po yung famous na verse na marami itong ilang beses na nating nadinig. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. So alam niyo po ibig sabihin ng all? Lahat tayo. Lahat ng nilalang. Lahat ng pinanganak at ipapanganak ay magkakasala at hindi makakarating sa standard ng Panginoon. Standard ng Panginoon, ang holiness po ay napakataas. That is perfection, sinlessness, pure holiness. Wala daw po nakagawa nun. Walang makakagawa nun. Walang makaka-achieve noon. Kaya nga, kailangan natin ng righteousness ni Jesus Christ because only Jesus Christ has achieved perfection and sinlessness. Whenever we impute into ourselves the righteousness of Jesus Christ, then God sees us as someone who has not sinned, someone who has not fallen short of God's glorious standard. Again, ang hirap ba ng hinahanap? Confession, admission. Tapos pinagbayaran na niya kasi nga ang tao, di ba? Bakit pa hindi nangumpisa ng isang tao? Bakit hindi inaamin ng kamalian o problema o nagawa niyang perwisyo? Kasi ayaw niya magbayad. Di ba? Kung halimbawa ang isang taong nabasag ang iyong plato, hiniram niyang plato sa iyo, o meron siyang sira niya ang kotse mo, o meron siyang napunit na walang bagay na galing sa iyo, madalas hindi niya kinukumpisal, hindi niya inaamin. Kasi nga, baka pagbayarin siya na hindi naman niya kayang bayarin. Sa Diyos naman, binayaran na niya eh. Ang pag-amin natin, pagkumpisal natin sa Diyos, ay hindi naman niya i-require na bayaran natin. Ang hahanapin lang niya ay talikuran at wag nang gawin. So ano ang kinakatakot natin na ikumpisal natin sa Diyos yung ginawa natin kasalanan? Hindi naman niya i-require na bayaran mo, pagdusahan mo. Kasi nga, binayaran na. Yun magandang meron tayong Panginoong Jesus na binayaran na ang lahat ng ating kasalanan. There's no more penalty that God would require from someone who has Jesus Christ as his or her Savior. Nakakataka po, no? Bakit hirap pa rin ang taong mangumpisal, mag-repent sa isang bagay na hindi naman niya pagbabayaran? How precious is our God. Sabi nga yung parables, and we will end on this scripture. Sabi nga ni Jesus Christ nung ina-address niya yung mga Pariseo, yung mga religious leader, binigyan niya sila ng isang parable. Ito po ay nakatalaga doon sa Luke 18:9-14. Basahin natin. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed,
God, I thank you that I'm not like the other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. To humble oneself, according to this parable, is to admit being a sinner. That's humility. That's being humble. Kasi yun ang comparison na ginamit ni Jesus Christ dito sa parable na to. That the tax collector who cried unto God, have mercy on me, a sinner, will be the one who humbled themselves and who in turn will be exalted by God in the form of forgiveness. So he was justified. Sabi, yun ang umuwing justified. Yun ang umuwi na nakatanggap ng patawad sa Panginoon. Simply, ano po ang sinabi niya? Compare niyo po yung sinabi compare natin yung sinabi ng Phariseo, yung self-righteous. Sabi niya, Lord, I thank you that I'm not like the other people. Robbers, evildoers, adulterers. Sabi niya, hindi ako ganyan. Hindi ko ginagawa yan. O hindi rin ako katulad nitong tax collector na ito, nakatabi ko. Kaya I fast twice a week. At malakas pa ako magbigay sa church. Give tenth of all I get. Pero yung isa, compare nyo sa haba ng sinabi nitong religious leader na ito doon sa sinabi ng tax collector na considered by others as the worst sinner, sabi niya, have mercy on me, Lord. I'm a sinner. Very simple. Very simple. The other went home justified before God. Siya ang binigyan ng kapatawaran ng Panginoon. Okay. So, let's summarize dito sa ano po, sa Tagalog, yung binasa nating scripture ngayon. Ito ang mensahe na narinig natin mula kay Kristo at pinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay na ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nalilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamahan dahil matuwid siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Is the Word of God in you? Are you searching the Scripture? Are you living the Word of God? Pinapamuhay mo ba ang salita ng Panginoon? Meron bang application doon sa mga natututunan mo every Tuesday, or every Sunday, or every Friday, or every Thursday, kung ano man ang schedule ng iyong Bible studies or discipleship? Yun ba ay pinamamuhay mo? Then you are applying the Word of God. Kung ipinapamuhay, kung ina-apply mo yon, siguradong hindi ka lalakad sa dilim. Ka lalakad sa liwanag dahil kasama mo ang Diyos na Diyos ng liwanag. At hindi mo ikakaila
na ikaw ay walang kasalanan dahil ikaw ay totoo sa iyong sarili at ang salita ng Panginoon ay nasa iyo. At hindi mo ipagkakaila na ikaw ay nagkasala at magkakasala pa. Dahil patatawarin ka naman ng Panginoon at lilinisin sa lahat ng kasalanan. At wag nating pararatangan ang Panginoon na siya ay sinungaling. In what way we can do this? Kung itatanggi natin na tayo ay may kasalanan or makasalanan. Admission, being a sinner, be open before God, asking God daily. Ito po ay daily. Daily kasi not a single day will go by without us committing, saying, doing, or just even thinking na mali. Meron po kahit mali. Kahit maliit na maliit. Kaya let's confess it. Let's be sensitive to the things that we know that displeases God. So we'll stop there po. So give every opportunity to anyone who would like a question, who would like to ask question. Sa ating pong napag-aralan ngayong gabi bago tayo mag-close. Pastor, Miss Renilda. pasalamat po ako ngayon, Pastor, sa turo mo kasi, Pastor, ngayong Sunday po kasi, meron po kasi kami pinagmintingan sa church namin na magsimula ng Sunday service, mayroon kaming, sharing of salvation. Ako po yung natasan ng first na mag-share ng salvation sa Sunday service namin. Short lang ng exhortation ng salvation. Kaya po, sobrang blessed ko po dahil sa narinig ko po ngayon na sharing, parang na-share mo ngayon, Pastor, na nakakuha po ako ng mga explanation na dapat ko explain po doon sa sharing ng exhortation po ng ayun po, ang natutunan ko po dito is yung talaga po yung sa 1 John 1 8 ba yun na yung mga tao, yung man's problem po talaga is na kahit po na may mga kasalanan na po yung mga tao at alam na nila yung kasalanan, pero pilit pa rin nilang dinideny na hindi sila nagkakasala, parang right sila yung parang opo, yun po yung natutunan ko. Kaya sabi ko habang nakikinig po ako sa iyo ngayon, say ko praise God at may natutunan po ako ng konti na i-share ko sa Sunday yung salvation namin na short exhortation bago po magturo ang pastor namin restored. Salamat, Pastor, dahil nakakuha po ako ng konting explanation sa turo po. Thank you so much. Kailangan natin ibahagi ito dun sa mga kasama natin kasi nga maraming wrong thinking na pagka sila'y born again, sila daw ay wala ng kasalanan. Sila ay malinis na, hindi na nila kailangan mag-confess, hindi nila kailangan suriin, magkaroon ng self-examination daily, na wala na silang, hindi na sila nadadapa, hindi na sila nagkakasala. Yun po ang wrong thinking ng mga Kristiyano na yes, everything has been paid by God, but we still need to go through a daily process of sanctification. Kailangan natin talagang maglinis araw-araw sa ating kasalanan sa pamamagitan po ng pagkukumpisal at pagkakaroon ng determinasyon na tatalikuran na natin. We will never be comfortable, hindi tayo magiging komportable sa anumang kasalanan. Kasi kung komportable natin ginagawa, itinutuloy, kinukuble, itinatago, kinukonceal, then we're not walking in the light yet. Isang taong lumalakad sa liwanag ay
very, very sensitive po sa kasalanan. Okay, anyone else has a question or would like to add something? Something na pag-aralan. Wala po. That's how beautiful God's word is. Binibigyan niya sa atin ng explanation, ng utos, and at the same time, binibigyan niya sa atin ang reason why, tapos binibigyan pa niya sa atin ang procedure, papaano natin gagawin yun, at bakit gagawin natin yun. At pati ang epekto, ang result, epekto, ang naidudulot ng mga bagay na ginagawa natin o hindi natin gagawin. Thank you everyone for joining us tonight. Thank you if you don't have any question. And I always presume po, silence means things are clear. Okay, let's ask Asher to close us in prayer. Hello. Sure. Heavenly Father, you are our awesome and gracious God. We have been so privileged to hear and learn from your precious word tonight. Lord, all of us sinned, no one is righteous. Thank you because you're always with us to give us strength, that we are now sensitive and no longer comfortable committing sins. Thank you for reminding us to continually confess our sins, to repent, that we need to go through the process of sanctification. Father God, thank you to Pastor Noel for dedicating his life for this Bible study. Bless him more. Lord, bless everyone here for spending his or her time listening to the word. Bless also the disciples of Christ Church. Father, as we sit here in prayer before you, please help us, each of us, to change what you are calling us to change. Lord, help us to respond to your call today. Help us not to be deceived by the enemy. And thank you for reminding us that Jesus has saved us from sin. Help us all to walk in faith, and help us to find others to help us walk through each part of our spiritual journey. And Lord, we desire to put your word into action in our lives. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Asher. Beautiful. Okay, before we say goodnight, let's declare this. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you, everyone.